A blessed day, brethren. Good morning, Community Church of Christ. Kumusta po kayo? You know, I have a mixed emotion this very moment. As I am recording this sermon through this platform, alam niyo po ba na ang aming probinsya ay dumanas ng napakalupit na mga hagupit ng bagyo. But of course, yung sinasabi ko nga, a mixed emotion, wherein on our part, we are so grateful to God na inilayo po niya ang bagyo dito po sa ating bayan. Nalulungkot at the same time, sa ilang mga parte po ng aming bayan, nalubog po ngayon ng baha. But again and again, we are Filipinos. At ang mga Filipino people, they are resilient. Madiskarte po tayo. We are brave. Binansagan po tayong mga taong may matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, praying sa ating pong mga kapatiran dito na dumanas po ng pagod, ng kahirapan, dulot ng mga bagyo. But of course, hindi po natin makakalimutan. December 1 na po as I am delivering this sermon. Kaya babatiin ko po kayo ng Merry Christmas sa inyo pong lahat. Nawa ang Panginoon ay patuloy na biyayaan po niya ang bawat isa sa atin. So as I go on with our sermon this morning, I would like first to share a message in song. Nang sa ganoon ay may handa ko po ang aking sarili at may handa po natin ang ating sarili sa pakikinig. Narito ang puso ko nalulungkay, naghahanap ng pag-ibig na tunay. Sa puso'y may sakit sa pag-ibig, ay sabik pagkat ako'y naghahanap ng tunay na pag-ibig. Nang makilala ka sa puso ko, pag-ibig na tunay ang darama ko. Di ko malirip pag-ibig mong anong tamis, puno ng pag-asa, puno ng ligaya. Pag-ibig na tunay sa'yo, kagalatan ng puso ko'y sa'yo lamang. Tunay na pag-ibig sa'yo natagpuan. Kapayapaan ay aking nakamdaman. Manatili sa init ng iyong pag-ibig. Di magbabago, puso'y magtatapat sa'yo. Nawa'y maging gabay ang pag-ibig mo. Pag-ibig na tunay sa'yo natagpuan. Kagalatan ng puso ko'y sa'yo lamang. Ibig na tunay sa'yo natagpuan. Kapayapaan ay aking nakamtahan.
kagandahan, kapayapaan ay aking nakamtan. Okay, once again, good morning po sa inyong lahat. Pasensya na po doon sa boses and naninibago lang muli sa pagkanta sa mga ganitong platform. But anyway, Merry Christmas po sa inyong lahat. And let me share with you what is happening now in our place. As I am recording this video sermon, you know what? Andyan po yung baha na talagang nagpabigat po sa buhay ng bawat isa sa mga Isabelinos and mga Cagayanos. Kaya napakahirap mga kapatid na isipin. Higit sa lahat doon sa mga dumanas ng loss of their loved ones, loss ng kanilang tahanan, yung pagod na mga Pilipino dito ngayon, sa 3 beses ba naman na nabaha sila. So talagang napakahirap mga kapatid. But still, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil ang mga Filipino people, tayo po ay talagang resilient. Tayo po ay mga brave. Tayo po ay madiskarte. Amen? Kaya patuloy pa rin po ang buhay dahil andyan po ang ating Panginoong Jesus. At the Christ, ito po ngayon yung ating theme for the month of December. For 5 Sundays of December. Okay? Ito po yung tatalakayin sentro ng ating sermon. So reading Isaiah chapter 9 in verse 6 and verse 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. So with regards to these verses, nahanda po ang mga theme na ito, ang mga ideyang ito, the Advent, anticipation, o action, arrival, and aspiration. At ang topic na naibigay po sa akin, Advent anticipation. What is all about Advent anticipation? Advent anticipation is the time of preparation and expectation leading up to Christmas. It's a time to celebrate the birth of Jesus, reflecting on his humble birth and looking forward to his second coming. So ang idea here, nakikita natin yung paghahanda ng sangkatauhan ngayon on that celebration of the birth of Jesus. But we must not forget one important thing, that is the coming, the second coming of Jesus to take his church. Kaya naman sa pagkakataong ito, I would like to discuss the different meaning of the Advent anticipation. Are you ready? So una po na meaning is whispering hope. Ayan. A very soft voice coming from that angel. Whispering yung pag-asa na ibibigay ng ating Panginoong Jesus. We all know the very reason why Jesus came. Dahil wala na po tayong kapag-apag-asa because of sin, because of that wickedness of mankind. But the Lord is whispering you now as we reflect on this message. A whispering hope that furthers us with a cause. You know, gusto ng Panginoong Diyos na maging matagumpay tayo. The Lord wanted na ma-achieve natin yung ating mga dreams in life. Kaya, this whispering hope furthers us to have this divine function.
And not only this divine function, but of course, divine force na tutulong sa atin to succeed in that dream, on that purpose of the Lord's call to everyone. Kaya sa pagkakataong ito, eto na nga, as we reflect on the Advent, on this Advent of Christ, maramdaman sana natin mga kapatid na sinasabi ngayon ng Panginoon, tinawag kita para magkaroon ka ng katagumpayan sa buhay na ito. And not only that, a whispering hope that fulfills us with a comfort. You know, as I am preparing this message, this PowerPoint presentations, ongoing po yung bagyo, talagang naiisip ko, Lord, magtrabaho ka. Most particularly sa mga nabaha, sa mga nabagyo, sa mga nasiraan ng bahay, sa mga nawalan ng mahal sa buhay. O Lord God, sabi ko nga, fulfill this promise sa mga taong ito na dumanas ng napakalaking trahedya sa kanilang mga buhay. A whispering hope wherein magkakaroon tayo ng divine thoughts, and not only that, a comfort in down times. Maaring marami pong masisiraan ngayon ng bait. A mental health problem due to these calamities, due to these down times na nangyayari. But the Lord is whispering, may pag-asa pa. May bukas pa na ibibigay ang Panginoong Diyos para tayo ay magtagumpay. Hindi lamang po iyon. A whispering hope also that furnishes a conclusion. Okay, with this conclusion in the middle of silence. Lalo na yung mga nawalan ng kuryente, there is no such connections. No? Kung ano yung nangyayari na sa kanila, hindi na nila maipapaalam kung ano pa yung mga nangyayari. But dito na pumapasok ang Panginoon, telling us, I will never leave you and I will never forsake you, anak. And not only that, in the moment of our standing, sa paglaban po natin sa mga pagsubok na ito, sinasabi ng Panginoon, tutulungan kita. Now, number 2 meaning, a winning faith. The Advent anticipation telling us now, magkaroon tayo ng winning faith. After that whisper, after that soft voice coming from God, ito yung sinasabi niya, the Lord Jesus came to help you sa inyong pananampalataya. Of course, naipapakita itong winning faith na ito with this timeless faith. Ang Panginoong Yesus, nakita natin kung paano siya lumaban. In whatever circumstance, in whoever nakaharap niya. Pabago-bago man ang mga sitwasyon. A timeless faith ang ipinakita niya. Uncorrupted and unfading. Of course, alam natin kung ano yung sikreto ng Panginoong Yesus, right? Prayer. Submissive siya sa kanyang Ama. Ginagawa niya faithfully yung kanyang mission. Kaya, andito yung tinatawag nating unfading faith niya. Also, makikita rin natin yung tested faith. Sana, sa atin rin. Ipakita natin, sa tao that we are a strong Christian. Na kahit anumang pagsubok ang darating. Let us reveal, to the world, tulad ni Kristo, na pagtagumpayan na niya ang lahat ng mga pagsubok na ito, kaya tayo man ay mapagtatagumpayan rin natin. So, that's how we reflect on that coming of Jesus. Hindi lamang po yung may pakita, but of course, we consider this as a valuable one. Okay? Napakahalaga, na makita yung ating pananampalataya as stated by the Apostle Paul in 1 Corinthians in chapter 15 in verse 58. A steadfast faith. Napakahalaga niyan. And of course, napakahalaga rin
na ang tested faith na ito, nakasentro lamang siya to the love, no, ng ating Panginoon. Kaya yung ating pananampalataya, somewhat, andyan na yung model na pinakita ng Panginoong Yesus. May we follow and imitate Him. May we have this love for Christ na hindi mababago kailanman. Yung focus natin sa Kanya. And the third meaning and the last one, okay, andun yung whispering hope, winning faith, ngayon naman, working love. Kumusta po yung pag-ibig po natin? I am discussing at San Juan Church with regards po doon sa family. Okay? A biblical picture of the home. At napakasaya na makita at madiscuss po yung mga roles and responsibilities ng bawat isa. At ang susi po dyan na nakikita namin is love. Is our love working? Active ba siya or passive? Ayan, working love. Makikita po natin dito, no, yung love na yan, it must be characterized by new deeds. Okay. New deeds. Andyan na sana yung fruit of the Spirit. So after our baptism, we have already the Spirit working in us. So may we manifest then Christ because isinuot na natin yung pangalan ni Christ. And so, yung mga ginagawa na po sana natin ay yung mga fruits of the Spirit. And then of course, the forgiveness of the saints. Ang gaan ng karamdaman po, ang gaan ng kalooban kung nakakasundo mo po ang lahat. Amen? Diba? Yung wala kang kagalit, napakagaan po ng kalooban ng ganong sitwasyon. Pero kung marami po tayong parang, di ba? Alam nyo na yung ibig kong sabihin, pag nakikita mo siya, sige, may we evaluate ourselves. Pag nakikita mo yung kagalit mo, lalo na kapag ka nasa church ba? Joke lang po. Kung nakikita mo siya, what do you feel? But, eto na nga, yung working love, may we reflect on the reason why Jesus came para iayos niya lahat. Ano yung palagi niyang sinasabi? Peace I live with you. Diba? Ano yung katuruan niya? Love, love, love. Diba? So forgiveness of the saints, alam niyo, ang gaan po niyan pagka nagpatawad ka. Parang may mabubunot na tinik. No? At mapapalaya ka. Diba? New deeds. Because we are now a Christian. So, that is working love. And then of course, eto na, the fragrance of the Savior. Diba? Ang ganda nung ginawa ng ating Mesiya. Okay. Napakahalaga nung dugo na ibinuwis niya para sa atin. Kaya, ipakita sana natin yung mga mabubuting gawa. Okay? And of course, number 2, characterized by new directions. Okay. So, new deeds, new direction. Tingnan natin kung ano yung pinaggagawa na natin ngayon. Sinusunod ba natin yung Romans 12 in verse 2 and 3? Do not conform any longer to the pattern of this world. Diba? New direction. New dependence upon the Word. Of course, yung Bible po, yan yung ating basehan. May we depend always on this book. And then of course, declaration of the Word. So, hindi mo man sinasabi yung Word of God, but yung ginagawa mo ay maayos. Yung pag-ibig na pinapakita mo ay napakaganda. Working talaga. Wow. New direction. And then of course, demonstration. Sinabi mo, ipinakita mo. Okay. Next one. Characterized by new decisions. Okay. Ano yung mga decision na gagawin natin ngayon? Ngayong December. Magda-diet na ako. ilang taon na po nating sinasabi yan. Magda-diet na ako. 'Di ba? Pagbubutihin ko na ang aking paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ang gaganda, 'di ba? New decisions. I remember, one of my student before, nung natuturo pa ako sa isang private school dito sa Ilagan,
Christian school, alam nyo, ang sabi ng aking estudyante noon, because na-challenge talaga siya, doon sa love of God na naramdaman niya. Sabi niya, Pastor, Sir, kasi estudyante ko, then I am also a part-time pastor sa church. Sabi niya, Sir, I promise to God, peperfikin ko ang 52 Sundays ng year na ito. Naka-absent lang siya ng isa due to illness. Kaya sabi ko sa kanya, wow. Wow, what a decision. Okay? In our words, in our ways, and in our witness, makikita sana yung mga magagandang decision-making natin. Nang sa ganoon, talagang working yung ating pagmamahal na iyan. Amen? Okay, palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos. Okay. Now, of course, ito yung mga pinag-usapan po natin as I end. Advent anticipation, whispering hope, winning faith, working love. Sana po, tumimo ito. Anumang sitwasyon, anumang karanasan, saan man tayo mapunta, sino man yung ating kaharap, patuloy po sana nating ipakita, ang mga mensaheng ito ay mag-reflect sana sa atin ngayon, most particularly, para matulungan ang ating kapwa. Physically, morally, and most especially, spiritually. Iparating po natin ang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa kanila. Gawin po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus na klase ng paglilingkod. And with that, mapapapurihan ang ating Panginoong Diyos. Kaya, focus lang po tayo sa taong ito, the Christ, Jesus, na siyang nagbigay ng lahat-lahat para sa atin, para tayo po ay maligtas. Purihin po ang Panginoon, and Merry Christmas to everyone. May I request everyone, as we close this sermon, to please stand and let us pray. Tayo po lahat ay tumayo. Father God in heaven, thank you so much for this message. Truly, your love is so great, amazing, wonderful, dahil ibinigay niyo po sa amin ang inyong only begotten Son na katangi-tangi, yung serbisyo na ibinigay niya. Katangi-tangi, Father God, ang pagmamahal na ipinadama niya, at napakaganda ang idea ng pagliligtas niya sa amin by sacrificing Himself through His blood na hugasan po kami. Thank you so much, Lord Jesus, for your great love and saving us from sin. At dalangin po namin ngayon, as we reflect and celebrate of your birthday, Lord Jesus, may we have then this whispering hope, this winning faith, and working love as we go on in celebrating your goodness in our lives. Thank you so much, Father God. And my prayer, once again, may you continue to bless Community Church of Christ, mula po sa mga leaders, to all the members, and also to the visitors na narito ngayon. Thank you so much, Father God, and this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning and God bless po sa inyong lahat.